Sa isang handaan, isang binatilyong lasing ang tumawag. Sa kanyang punong coach, sa boses niyang kalahating gising at kalahating tulog ay ang pagkadismaya, pagod at desperadong determinasyon na igiit, na kung hindi siya magiging kampiyon, magreretiro na siya. Ang pahayag na ito ay hindi lamang isang biglaang pagdaing kundi isa ring panimulang buhol para sa emosyonal na paglalakbay. Ang Like Flowers in Sand, isang malalim na Korean drama na umiikot sa tradisyonal na wrestling na Saryum Siyang, kung saan magkatabi ang kaluwalhatian at sakit sa bawat butil ng buhangin sa arena. Bukod pa rito, tuklasin din natin ang isang serye ng mga lihim ng pelikula. Kung naghahanap ka ng isang pelikula na may emosyonal na lalim at mayaman sa pagkakakilanlan ng kultura ng Korea, at may ilang misteryosong elemento ng tiktik, ang Like Flowers in Sand ang isang pagpipilian na hindi mo dapat palampasin. Halika at panoorin ang susunod na bahagi ng video upang lubos na matuklasan ang nakaka-inspire na kwentong ito. Sa Dano Festival, si Baekdu ay lumabas sa arena na may bigat na ito na marahil ang kanyang huling laban. Ang pelikula ay lumipat pagkatapos sa isang eksena sa nakaraan. Dati siyang Saryong prodigy si Zoom na ngayong naglaho na. Pinilit na magpakuha ng litrato kasama si Dong Seot at nakatanggap ng maraming paninisi, habang binibilang ang perang nakolekta mula sa mga dumalo sa reunion ng klase. Si Baekdu ay sinisi ni Seothui dahil sa pagtigil sa pagsasanay. Nagpaliwanag siya at humingi ng pera sa reunion ng klase, at ang resulta ay nakatanggap siya ng isang tumpok ng barya. Sunod, tumanggap siya ng bayad para sa isang lalaki. Sa inuman, pinaalalahanan ng kanyang mga kaibigan ang kwento na siya ay isang prodigy ngunit hindi pa nagiging kampiyon. Si Jinsu ay nagtanong pa na ang pagkapanalo sa kampyonato ay nangangailangan ng swerte mula sa langit. Si Baekdu ay hindi nagalit, tahimik lamang siyang humingi ng pera sa reunion ng klase. Pauwi, tinawag ni Baekdu ang pangalan ni Dusik at nawalan ng malay sa kalagitnaan ng kalye. Sa kanyang panaginip, nakilala niya ang isang bata na nagtanong at nagbabala na magsisisi siya at inalok ang kanyang kamay upang tumayo siya. Pagkagising, sinisi siya ng kanyang ina dahil sa pagkalasing at hindi pag-alala ng anuman. Mag-isa sa silid, si Baekdu ay tahimik na nakatingin sa sugat sa kanyang tagiliran. Sa sandaling ito, isang bangkay ang narecover. Kinumpirma ni pulisutan na ang biktima ay si Choi Chil-seong at inabisuhan ang isang tao. Samantala, pinaalalahanan ni Seothui si Baekdu tungkol sa kanyang deklarasyon na magreretiro kung hindi siya mananalo sa kampyonato, na nagdulot ng pagkalito sa kanya. Samantala, inutusan ng coach ang gwardiya na protektahan si Baekdu habang haharapin niya si Dong Seot sa tie-break debut round. Sa kabila ng pressure, si Baekdu ay masigasig pa ring nagsasanay para sa darating na mapagpasyang laban. Kasabay nito, nag-imbestiga ang dalawang pulis na sina Sutan at Jiyong sa kaso ng kotse na nahulog sa tubig. Ngunit hindi mahanap ang kamera o telepono ng biktima, kahit na malinaw niyang naaalala na hawak pa niya ang telepono kahapon. Nagduda si Seothui sa pamilyar na kotse. Samantala, tahimik na tinitingnan ni Baekdu ang board ng paligsahan. Napait nang malaman na si Dong Seot ang kanyang kalaban. Sa oras na ito, ilang tao, kabilang sina Tio Palpyo at Baekdu, ay nag-uusap tungkol sa posibilidad ng panalo ni Baekdu. Isang kakaibang panaginip tungkol sa kanya ang ikinuwento na nagpababa sa kapaligiran. Ngunit pagkatapos ay nalihis ang atensyon ng lahat ng dumaan ang isang magandang babae. Kasabay nito, narinig ni Mayor Jae-san ang balita na hindi darating sa paligsahan si Kim Tae-bae. Marahil dahil ayaw niyang masaksihan ang kahihiyan ng kanyang anak. Biglang, dumating ang isang mahalagang tawag mula sa Seoul. Habang nag-uusap ang mga taga-baryo tungkol sa magandang babae na laging may payong, pinakalma ni Baekdu si Coach Pal na handa siyang harapin si Dong Seot. Nang tanungin siya ng coach kung gusto ba talaga niyang magretiro, nanahimik lang ulit si Baekdu. Samantala, nahirapan si Miran na baguhin ang pangalan ng kanyang tindahan mula sa coffee patungong kape, matapos siyang paghinalaan na may kinalaman sa kaso ng pagkamatay sa lawa. Ang pagsisiwalat ng pulisya ay hindi nag-udyok sa kanya na magbigay ng karagdagang. Nang marinig ang lahat ng reklamo ng babae, si Dusik ay nagpakita ng kakaibang kalmado nang marinig niya na may namatay. Pagkatapos, nakita ni Baekdu si Dusik na may hawak na payong sa gabi at nagsimulang bigyang pansin ito. Sa bahay, nagbiro siya ang pinabayaang anak dahil ang dalawa niyang kuya ay nanalo ng kampyonato habang siya ay hindi. Samantala, naghinala si Seothui na may masamang intensyon ang dalawang inspektor mula sa Seoul. Habang si Dusik ay tahimik na nakatayo sa tabi ng lawa kung saan may namatay. Nagsimula na ang Saryong Festival season sa Jesan. Habang ang kanyang ama ay malamig na nakipagkita kay Mayor Hong. Nagsimulang mag-warm up si Baekdu para sa mapagpasyang laban. Ang binata ay umihi pagkatapos dahil sa kaba at nang bumalik. Siya, nakita niya si Coach Jin na nakikipagtalo sa isang tao. Ngunit tinawag siya ni Byung-soo dahil turn na niya. Habang nagsimulang lumabas si Baekdu sa arena, nagulat ang kanyang ina nang malaman na magreretiro ang kanyang anak kung hindi siya mananalo ng kampyonato. Balik sa laban, pagkatapos ng isang round na pagkatalo, bumangon si Baekdu at gumanti sa round 2. Sa huling round, sabay silang natumba at pagkatapos ng video replay, idineklara ng referee na talo si Baekdu. Tahimik siyang umalis, inamin na hindi siya maayos nang maalala ang panaginip tungkol sa bata. Samantala, si Jinsu, na nagtatwa sa pagkakaibigan kay Baekdu, ay umamin na pinuntahan niya ito para panoorin siyang lumaban kay Mijan. Nang tanungin ni Mijan tungkol kay Dusik, umiwas si Jinsu ngunit isiniwalat na babae ito. Sa sandaling ito, biglang tinumba si Baekdu ng isang babae. Nang iabot nito ang kamay, tahimik siyang nagtanong, "Ikaw ba si Dusik?"
Si Oyu Jeong, ang nag-iisang anak na babae ng Saryum si Zoom Legend, ay dating pinakamalikot na lider sa mga bata. Mainitin ang ulo at malakas kahit na sinasaktan ang mga lalaki. Balik sa kasalukuyan, si Baekdu, ang kanyang kaibigan noong bata pa, ay natuwa nang makita ulit si Dusik na ngayon ay may bagong pangalan na Yu Jeong. Kahit na patuloy siyang nagtatanong, itinanggi ni Yu Jeong ang kanyang dating pagkakakilanlan, na lalong nagpalito kay Baekdu. Samantala, binalaan ni Jinsu si Miran na huwag banggitin ang pangalan ni Dusik sa labas. Sa pagkakataong ito, patuloy pa rin ang hinala ni Seothui tungkol sa kaso. Sa dam, ngunit binaliwala siya ng kanyang kasamahan. Nang lumabas ang aso, kailangan niya itong habulin. Samantala, lumapit ang ama ni Baekdu, si Kim Tae-baek, sa lugar kung saan nakatira si Yu Jeong bago umalis. At pagkatapos ay sumali sa talakayan tungkol sa panganib na buwagin. Ang Saryum team si Zoom at ang pagretiro ni Baekdu. Humingi ng kumpirmasyon si Baekdu kay Seothui kung si Yu Jeong ba si Dusik. At mariing sinabi ni Seothui na hindi ito maaaring siya. At sinabing hindi na babalik si Dusik sa lugar na ito. Samantala, misteryosong nakikinig sa telepono si Yu Jeong. Sa iba pang balita, pinag-uusapan ng Saryum team si Zoom sa Jaesan ang pag-alis ni Dong Seot sa kanila, ang pagkawala ng coach at ang posibilidad na palitan ni Jinsu ang coach. Sa oras na ito, sinubukan ni Jinsu na kumbinsihin si Baekdu na huwag magretiro. Ngunit hindi niya sinabi ang kanyang iniisip. Lumabas si Miran at binati si Baekdu mula sa malayo. Habang nagtatanong si Yu Jeong tungkol sa lugar ng pulong ng komunidad. Nang makarating siya, nakita ni Baekdu ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid na nagluluto bilang paghahanda para sa pulong. Sinabihan siyang sumali at pag-usapan ang kanyang mga hinala tungkol kay Dusik. At nalaman din na may isang magandang babae ang lumipat sa lumang bahay ni Dusik. Nang gabing iyon sa pulong ng komunidad, kung saan pinag-usapan ang kaso ng pagkamatay sa dam, nagpakilala si Yu Jeong. Habang sinisikap pa rin ni Baekdu na hanapin ang mga pahiwatig sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa parehong oras, natuklasan ni Seothui na ang media ay tahimik tungkol sa kakaibang pagkamatay na iyon. Sa pulong, napagtanto ni Baekdu na siya ang huling nakakita sa biktima at may isinenya si Miran sa kanya. Ipinakita ng resulta ng forensic na ang biktima na sangkot sa pagtaya ay sinakal bago namatay. Nang patuloy na sundan ni Baekdu si Yu Jeong, nainis ito. At iginiit na hindi siya si Dusik. Gayunpaman, nang marinig niya ang sinabi nito na nagretiro na siya, bigla siyang nagalit at sinabing hindi matutuwa si Dusik sa balitang ito. Kinabukasan, galit na galit si Mayor Hong Mansik-Mansit dahil ang nasa sentro ng larawan ay hindi siya kundi si Kim Tae-baek. Pagkatapos, narinig niya ang balita na bibisita si Tae-baek. Habang sinisisi ng ina ni Baekdu ang kanyang anak sa pagretiro, si Baekdu ay nag-iisip tungkol kay Dusik. Nagalit ang kanyang ina, sinaktan siya at inutusan siyang kunin ang kanyang Saryum shorts, pantalon na anya ay walang gustong kunin dahil hindi pa siya nanalo ng kampyonato. Sa opisina ng munisipyo, iminungkahi ni Kim Tae-baek na huwag buwagin ang Saryum team. Kahit naiinis, pumayag si Hong Mansik. Nang kukunin na niya ang shorts, nakita ni Baekdu ang isang nakakaenganyong mensahe sa kanyang locker. Kasama ang larawan nilang magkasama ni Dusik noong bata pa sila. Sa sandaling ito, lumabas ang bagong karakter, si Min Hayon Ukihyun. Nang bumalik, nagulat si Baekdu nang makita si Yu Jeong, na ipinadala ng mayor upang pamahalaan ang koponan, mag-analisa ng data ng laban at mga siwa ng mga kontrata. Sina Coach Pal, ang ina ni Jinsu, at Dusik ay nagtataka kung bakit biglang nagpakita ng interes. Ang mayor sa Saryum team si Yang. Sa restaurant ng ina ni Jinsu, kumakain si Hayon Ukihyun. Sa training ground, walang awa namang tinumban ni Yu Jeong si Jin na nagmamaliit sa kanya, na ikinamangha ni Baekdu. Lubos na pinuri ni Coach Pal ang teknik nito. Nang magtanong si Yu Jeong tungkol sa dating coach, isiniwalat ng coach na nagtatago ito dahil sa kalungkutan sa pag-alis ni Dong Seot sa team. Pagsapit ng gabi, kumbinsido si Baekdu na si Yu Jeong ay si Dusik. Nang makita niya itong gumamit ng napakahusay na Saryum move, hindi siya masaya dahil patuloy pa rin itong nagtatanggi. Samantala, naalala ni Kim Tae-baek ang sinabi ng mayor. Tungkol sa pagreretiro ng kanyang anak, dinala niya si Baekdu sa training ground kung saan sila naglaban bilang mag-ama. Paulit-ulit na natumba, inamin ni Baekdu na siya ay isang bigo. At di sinasadyang nasaksihan ni Yu Jeong ang lahat. Pagkatapos, tinanong niya kung bakit siya nakahiga sa sahig. Sumagot siyang gusto niya ng katahimikan. Patuloy siyang nagtanong kung bakit niya tinalikuran ang Saryum si Yang. Kahit na hindi pa rin niya inaamin na siya si Dusik. Biglang, lumabas si Min Hayon Uke at tinawag siya ng may pagkamalapit. Mina, na ginagamit lamang ng mag-asawa bilang tawagan. Sina Baekdu at Dusik ay napakalapit noon, nagtatago sa ulan at kumakain ng ice cream. At sinabi ng dalaga noon na hindi siya mag-aasawa. Ngunit ngayon, si Yu Jeong, na dating si Dusik, ay malamig na itinatanggi ang ugnayan niya kay Baekdu. Matapos siyang tawagin ni Min Hayon Uke na Mina, ipinakilala lamang niya ito bilang isang lokal na Saryum wrestler at umalis, na nagpabigla kay Baekdu. Nagpakita siya ng inis dahil dumating si Hayon Uke nang hindi nag-aanunsyo, at kailangan niyang magpanggap na malayo sa kanyang matagal ng kaibigan. Sa sasakyan, isiniwalat ni Hayon Uke na si Choi Chil-seong Chechu ay sinakal hanggang mamatay. Pinayuhan niya si Yu Jeong na huwag masyadong mag-alala tungkol sa Saryum team si Yang at binanggit ang pangalan ni Dusik. Ang investigasyon sa paligid ng coffee shop kung saan nagpunta ang biktima ay hindi nagbunga. Ngunit natuklasan niya ang isang kanto sa daan, na patungo sa dam kung saan natagpuan ang bangkay. Samantala, nagulat si Baekdu nang makita si Miran. Ipinaalala niya na si Dusik ang kanyang unang pag-ibig at sumigaw siya ng pangalan nito noong gabi ng reunion ng klase, na nagpahiya sa kanya. Kasabay nito,
Isang katawan na nakasuot ng uniforme ng Sianggisan team ang natagpuan sa kotse. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Seohui ang investigasyon sa kaso ng reservoir na nakasaad sa ulat ni Hanja at binalaan ng kanyang kasamahan tungkol sa paghaharap sa Seoul Police. Pinuna ni Do-jeom si Hyun Oke dahil sa pagsusuot ng mamahaling relos habang gumaganap bilang walang trabaho. Nagtanong siya kung bakit hindi ito inimbestigahan sa publiko at kung bakit iginigiit ni Do-jeom na mag-imbestiga doon. At sinabi lang ni Do-jeom na nainis siya sa lugar na iyon. Nalaman ni Bae-doo na hindi siya sinundo ni Seohui noong nag-reunion sila ng klase. Nang tingnan niyang muli ang yearbook, mas naniwala si Seohui na hindi si Dusik si Do-jeom. Nagalit naman si Do-jeom kay Bae-doo dahil akala niya sinabi nito kay Seohui na siya si Dusik kahit hindi niya ito ginawa. Kaya, nang malaman niyang plano ni Bae-doo na magpulis, mariin itong tinutulan ni Do-jeom. Pagkatapos, tinanong niya si Do-jeom tungkol sa biktima ng kaso. Nang tanungin siya pabalik tungkol sa kasal, sinuntok niya ito at nakatanggap ng balita na patay na ang coach na si Min Hwan. Nagtaka si Miran sa relos ni Hyun Oke at napansin nakakaiba ang kilos ng mga miyembro ng Siang team. Pagpasok niya sa silid, nakita ni Do-jeom si Coach Bae na nag-aalala dahil sa biglaang pag-alis ng coach. Inutusan niya si Secretary Bayon at ang lahat na mag-isip ng solusyon ngunit wala itong resulta. Sa bahagi niya, tiningnan ni Do-jeom ang laban at napansin ang hindi pangkaraniwang ekspresyon ni Coach Min Hwan. Samantala, narinig ni Hyun Oke na adik sa sugal ang coach at pinaghihinalaan niyang pinatay niya si Choi Chil-seon dahil sa pustahan. Inisip ni Do-jeom na maaaring naglalaman ng ebidensya ang telepono ni Coach Min Hwan. Kinabukasan, tinukso si Bae-doo ni Hanja at Kang Chul. Nang makita siyang nag-aaral ng English vocabulary, umalis ang tatay niya na galit dahil umalis sa sport ang anak niya nang walang naabot. Nag-alala naman ang nanay niya at palihim na umorder ng rice cake na may nakasulat. Dinala ni Bae-doo ang resignation letter kay Coach Bae ngunit walang tao. Nagalit siya nang malaman niyang umalis ang coach nang hindi nagpapaalam. Pinuna naman ni Jin-hoon si Do-jeom at binalaan siya ni Bae-doo. Kusang hiniling ni Do-jeom kay Byung-soo na hayaan siyang ayusin ng husto ang training ground. Nang tangkain ni Byung-soo na ibunyag ang isang bagay, hinila siya palayo kaya nagalit si Do-jeom. Sinadya ni Bae-doo na pabagsakin si Byung-soo ng maraming beses para makuha ang tiwala nito at nalaman niya na noong araw ng laban nakipag-away ang coach sa isang tao na nakatayo sa likod ng pader. Sinabi niya ito kay Do-jeom at nagpasalamat siya. Nang tingnan niya muli ang video, nakita ni Do-jeom na nataranta si Coach Min Hwan nang manalo ang kanyang estudyante na hindi makatwiran. Samantala, walang kamalay-malay na binati ni Bae-doo ang isang kakaibang babae. Ipinahayag ni Coach Bae na nakahanap na sila ng bagong coach. Nag-agawan din ang nanay ni Bae-doo at ang nanay ni Jin-soo na magbayad para sa rice cake na may nakasulat na pagbati sa pag-alis sa sport. Nang sabihin ni Coach Bae na si Jin-soo ang bagong coach, sinabi ni Do-jeom na may gusto siyang irekomenda. At pagkatapos ay sinabi ni Min-cha kay Bae-doo na siya ang inirekomenda. Nang gabing iyon, natuklasan ni Seohui na may isang taong nagngangalang Choi Mi-sok ang gustong pumunta sa lumang bahay ni Dusik. Bumalik si Bae-doo sa training room. Nakitang wala ng tao at kinwestiyon si Do-jeom kung bakit siya ang inirekomenda. Bilang tugon, sinabi ng babae na hindi siya umalis sa saryum dahil sa galit niya dito at opisyal na inamin na siya si Dusik, ang kaibigan noong bata pa ng lalaki. Noong bata pa sila, naging malapit sina Dusik at Bae-doo at sabay silang nanonood ng mga video ng isang programang may kaugnayan sa pulisya. Sa kasalukuyan, si Do-jeom ay si Dusik na nagpapayo kay Bae-doo na huwag iwanan ang saryum dahil kailangan pa siya ng wrestling team. Ngunit nang akalain niyang iyon ay pagtatapat ng pag-ibig, habang iniisip pa rin nakasal na si Do-jeom, nasuntok siya. Nagalit din siya sa katangahan ng lalaki. Pagbalik sa bahay, nakilala ni Do-jeom si Captain Choi Mi-sok na nagbunyag na may nagreklamo tungkol sa pag-atake kay Chil-seon bago ito namatay. Tapos, kinabukasan, nang malaman ni Do-jeom na si Bae-doo ang inirekomenda bilang coach, agad na itinago ng nanay niya ang lahat ng rice cake na pang-alis sa sport. Gayunpaman, nag-alinlangan si Bae-doo dahil hindi pa siya nananalo ng kampyonato. Sa kabila nito, pinayuhan siya ng kanyang kuya-kuya na ang mahalaga ay hindi ang kampyonato kundi ang paraan ng pagtuturo. Samantala, nagtaka si Hyun Oke kung bakit bumalik si Chil-seon sa kanyang bayan sa halip na tumakas sa ibang bansa. Nang sabihin ng kapitan na malapit nang mabunyag ang pagkatao nilang dalawa at inutusang bumalik sa Seoul kapag siya ay bumalik, iminungkahi niyang isapubliko ang investigasyon. Gayunpaman, ayaw ni Do-jeom na isapubliko ito at determinado siyang hanapin ang dahilan kung bakit bumalik si Chil-seon sa Joseon, kung sino ang nakita niya at kung bakit siya pinatay. Sumang-ayon ang kapitan at inutusan silang hanapin ang ledger na may kaugnayan sa kaso o ang salarin. Nang ihatid nilang dalawa si Captain Choi, aksidenteng nakita at nakilala ni Bae-doo ang babae na dati niyang nakita. Sa kabilang banda, nagalit ang nanay ni Jin-soo nang malaman na hindi ang kanyang anak ang napiling coach kundi si Bae-doo. Nang makipag-usap kay Jin-soo, nangako si Coach Bae na susubukan niyang kumbinsihin si Do-jeom na baguhin ang desisyon. Habang tinuturuan si Byung-soo na mag-ensayo, napansin ni Jin-soo ang isang galaw na natutunan niya mula mismo kay Bae-doo. Kasabay nito, inimbitahan ni Bae-doo si Do-jeom sa isang lugar na alaala ng kanilang pagkabata, kung saan umamin siya na wala siyang naaalala kapag lasing. Naisip pa niya na ang kapitan ay ang biyenan ni Do-jeom at sinisi si Hyun Oke sa hindi pagprotekta kay Do-jeom. Ngunit tiniyak ni Do-jeom na maayos ang lahat.
Kinabukasan, ang balita na si Baidoo ang napiling coach ay nagdulot ng kaguluhan. Upang malutas ang pagtatalo, hinamon ni Jinso si Baidoo ang mananalo ang magiging coach. Sa kabila ng pag-aalangan, sumang-ayon si Baidoo, hindi para sa titulo kundi para kay Dojyeom. Naniniwala si Seo Hui na masyadong tanga si Baidoo sa pagtanggap. Samantala, hindi pa rin matukoy ng dalawang pulis na sina Suchan at Jin Song kung sino ang nasa kamera at naisip na hilingin sa pulisya sa galsa na kilalanin ang suspect. Naging maigting ang laban, nanalo si Jinso sa unang round at nanalo si Baidoo sa pangalawang round. Ngunit habang nagaganap ang ikatlong round, biglang dumating ang pulisya at inanyayahan si Baidoo sa istasyon para imbestigahan ang kaso ni Chil Seon. Wala siyang matandaan maliban sa isang pasa. Habang ipinakita ng kamera na nakipag-away siya sa biktima, lubos na nag-alala si Dojyeom at pinag-usapan ng lahat ang pagkuha ng abogado. Biglang dumating si Miran at ibinunyag na nakita niya si Baidoo na nakikipagtalo kay Chil Seon. Ayon sa kanya, sumigaw si Baidoo ng pangalan ni Dusik sa gitna ng gabi at muntik na siyang masagasaan ng kotse. Bago nakipagsagutan sa biktima, lumabas na itinabi ni Baidoo ang sukli ng kolektahin niya ang pera para sa nanay ni Jinso at gusto niya itong ibalik. Ito ay nagdulot ng kahihiyan kay Captain Choi Mi-suk sa harap ng lokal na pulisya matapos mapawalang sala at palayain. Masayang sinalubong ng buong pamilya ni Baidoo ang pagbabalik niya. Masayang nakipag-usap ang nanay niya sa nanay ni Jinso, habang sinundo siya ng tatay at mga kapatid niya sa istasyon. Dito, nagkataon siyang nakilala si Miran na tumulong sa kanyang mapalaya, at nakita si Captain Choi na nakikipag-usap sa isang opisyal. Pagdating sa bahay, hinila niya ang lumang video at napagtanto na si Choi Mi-suk, ang taong lumabas sa video noon. Kasabay nito, sinabi ni Hyun Okay kay Dojyeom na umuwi muna at nakipagkita ng pribado sa kapitan, na nagpahayag ng pagdududa na magkakilala sina Dojyeom at Baidoo, at maaaring matuklasan ni Baidoo ang pagiging pulis nila, isang bagay na minaliit ng kapitan. Samantala, hinila ni Baidoo si Dojyeom at tinanong nang direkta kung pulis ba siya. Nang tanungin niya kung paano nalaman ni Baidoo, sinabi niya na nakilala niya ang kanyang biyenan, na siyang pulis na babae sa lumang video. Pagkatapos, nagtanong siya ng may pag-asa kung wala pa rin siyang asawa. Noong nakaraan, nasaktan si Dusik ng banggitin ng mga kaibigan ang tungkol sa krimen ng kanyang tatay, at tinamaan siya ni Baidoo ng bola sa mukha. Sa kasalukuyan, naaalala ni Baidoo ang payo ng kanyang ama na manatiling matatag at tuparin ang kanyang pangako, at nag-iwan ng sulat na nagsasabing gusto niyang bumalik at sumali muli sa Siam Team. Naalala ni Dojyeom nang makilala siya ni Baidoo bilang isang pulis sa pamamagitan ni Choi Mi-suk, at bagaman umamin siya, itinago pa rin niya ang dahilan ng kanilang investigasyon. Sa bahagi ni Baidoo, nagalit siya dahil pakiramdam niya ay ginagamit siya. Sa kasalukuyan, hinila ni Coach Bae ang braso ni Baidoo at pinagalitan siya dahil sa sobrang pagbabago ng isip. Samantala, nagduda si Hyun Okay sa pahayag ni Miran nang sinabi niya na nagyoyoga siya sa hating gabi at sa kakaibang paglitaw ni Chil Seon sa kanyang coffee shop. Sa palengke, pinag-usapan ng mga tao ang pagbabalik ni Baidoo at ang pangalang Dusik, na nagpagulo kay Hyun Okay ngunit walang sumagot. Pinagalitan si Baidoo ni Jinso dahil hindi siya kumapit ng mahigpit sa sinturon, na ikinainis ni Dojyeom nang imbitahan ang buong koponan na magdiwang. Tahimik siyang umalis dahil pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa pagtatago niya ng 40,000 won mula sa pustahan. Ngunit pinayuhan siya ng nanay ni Jinso. Sa hapunan, natuklasan ni Dojyeom na maraming tao, kasama na si Baidoo, ang nagpahiram ng pera kay Coach Min Hwan. Hinila niya si Baidoo at tinanong ang dahilan. Umamin si Baidoo na ibinigay niya ang lahat ng pera kay Min Hwan at ngayon ay pinutol ang kanyang sweldo. Nang sinabi ng lalaki na babawiin niya ang pera, sinabi ni Dojyeom na hindi niya magagawa. Samantala, sinundan ni Hyun Okay ang pahiwatig ng pangalang Dusik. Kasabay nito, tiningnan ni Dojyeom ang video ng laban at nakita si Coach Min Hwan na bumulong ng isang bagay kay Dong Seo. Pagkatapos, nagdulot ng gulat ang balita ng pagkamatay ni Coach Min Hwan. Sa panahong ito, pinag-usapan din ng dalawang kuya ni Baidoo ang tungkol dito. At pagkatapos ay binanggit ang kaso ng tatay ni Dusik na hindi sinasadyang narinig ni Hyun Ok. Nang makipag-usap kay Dojyeom, nahulaan ni Baidoo na alam na ni Dojyeom ang tungkol dito at ang investigasyon ni Dojyeom ay may kaugnayan din dito. Pinaghihinalaan ni Dojyeom na may sinabi si Coach Min Hwan kay Dong Seo, kaya nagpasya siyang makipagkita dito at nagpasya ring sumama si Baidoo. Nang magkita sila, inamin ni Dong Seok na hiniling sa kanya ni Min Hwan na matalo ngunit tumanggi siya at naglaro ng buong puso. Sa panahong ito, naalala din ni Dong Seok na nagpakita si Min Hwan ng pagkabalisa at tumingin sa likod ng entablado sa panahon ng laban. Sinabi ni Hyun Okay na tumahol ang aso sa reservoir, isang hindi pangkaraniwang bagay na hindi pa nangyayari. Kasabay nito, umamin si Dong Seok kay Baidoo na mali ang resulta ng nakaraang laban. Ngunit hindi nag-alala si Baidoo dahil pareho silang nagbigay ng lahat. Inihayag din niya ang kanyang opisyal na pagbabalik sa wrestling team. Habang nagdududa si Seo Hui na may nakita ang aso, nagalit si Dojyeom dahil hindi iniulat ni Dong Seo ang
insidente ng mas maaga na nagdulot ng problema kay Baidoo. Ngunit dahil sa pagiging mapagpatawad ni Baidoo, napagtanto niya na si Baidoo ay isa pa ring taong puno ng katapatan tulad ng dati. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ni Hyun-wook ang ipinagbabawal na pangalang Dusit. Pauwi, naalala ni Do Ki-eung ang nakaraan noong nasaktan siya dahil sa pagtaya ng kanyang ama, ngunit si Baidoo ay tahimik na nanatili sa tabi niya at umiyak kasama niya hanggang sa huling patak. Samantala, nag-imbestiga si Hyun-wook sa pamamagitan ni Mijon at nalaman na si Dusit ay isang pangalan na ipinagbabawal banggitin. 3 tao lang ang nakakaalam ng katotohanan, sa likod nito ang ama ni Dusit, si Dusit at ang ama ng kaibigan ni Dusit. Bukod pa rito, nalaman niya na ang pangalang Dusit ay isang babae at naging unang pag-ibig ni Baidoo. Sa kasalukuyan, naalala ni Do Ki-eung ang alaala ng tinamaan ni Baidoo ang kanyang mukha ng bola. Ngunit dahil dito, nakawala siya sa mapanuring tingin ng kanyang mga kaibigan. Kinumpirma niya na tama ang pagbalik ni Baidoo sa wrestling team dahil ito ang pinakamamahal niya. Sinabi naman ni Baidoo na ang isa pang dahilan kung bakit siya bumalik ay dahil sa kanya. Sa summer camp noong nakaraan, nagboluntaryo si Baidoo na maging kapitan matapos marinig ang benepisyo mula sa guro. Sa kasalukuyan, nang malaman niyang bumalik si Baidoo sa team dahil sa kanya, tinanong ni Do Ki-eung kung may damdamin ba ito para sa kanya. Sinabi lang ni Baidoo na gusto niya siyang tulungan sa investigasyon na ikinagalit niya. Tinanong muli ni Hyun-wook si Mijon tungkol kay Dusit at nangako itong magbibigay ng impormasyon kung may malalaman pa. Nang gabing iyon, nagpakita si Baidoo na walang pakialam sa chismis. Ngunit naisip ni Do Ki-eung na ang masamang chismis ay napakadelikado. Nang magsasalita pa sana si Baidoo, dumating si Hyun-wook dahil nagtanong tungkol sa relasyon ng dalawa at binanggit si Dusit. Plano rin niyang banggitin ang may-ari ng coffee shop ngunit huminto. Nakaramdam ng pagkainis si Baidoo sa pagiging malapit ni Hyun-wook at Do Ki-eung. Kahit hindi pa niya napagtatanto ang kanyang damdamin. Kinaumagahan, nang ipaskil ang paunawa sa paghahanap ng saksi, binuod ni Hyun-wook ang insidente. Pinuwersa ni Coach Min si Dong-chul na magpatalo sa laban ngunit nabigo, at pagkatapos ay tumakas at nag-drop out. Binanggit ni Do Ki-eung na mayroong dumating noon para hanapin si Coach Min sa giveaway, na nagpaduda kay Hyun-wook na may iba pang kasangkot. Samantala, naghahanap ng saksi si Pilyong para sa kaso kanina. Tanghali, kahit na kinukutya siya dahil ang kanyang investigasyon ay batay sa Sa pagkakataong ito, dumating si Do Ki-eung sa gift para tingnan kung saan si Coach Min. Nakipag-away sa isang tao at pinanood muli ang video clip, ngunit walang nakitang malinaw na palatandaan. Ipinahayag ni Jinso na ang draw para sa paligsahan ay ipinagpalibay, at sinabi rin na naghanda ng pagkain ang kanyang ina para sa buong team. Habang pinarusahan si Baidoo na tumakbo ng 100 laps, nagpahayag ng hindi pagsang-ayon si Do Ki-eung at pinayuhan siyang lumaban. Ngunit tila hindi nag-abala si Baidoo. Nagtanong siya tungkol sa misteryosong karakter sa pahayag ni Dong-chul. Ngunit hindi pa siya nakakahanap dahil napakaraming tao sa grandstand at ang camera ay hindi nakatutok sa mukha ng mga manonood, mayroon lamang ilang random na anggulo. Pagkatapos ay iminungkahi ng binata sa dalaga na tingnan ang refleksyon sa mata. Kahit pa tinanggihan ito ni Do Ki-eung, dahil sa pelikula lamang daw iyon. Nang patunayan niya ang kanyang teorya, hindi niya sinasadyang lumikha ng awkward na sitwasyon sa dalaga. Hanggang sa tawagin siya ni Jinso upang magpatuloy sa pagtakbo. Matapos mabigo sa paghahanap ng saksi sa reservoir, tinanong ni Pilyong si Baidoo tungkol sa misteryosong dalaga na nakita kasama niya sa terminal at tungkol sa aklat na ipinahiram niya. Ngunit wala siyang natanggap na malinaw na sagot mula sa kanilang dalawa. Samantala, kumain ang wrestling team sa kainan ng nanay ni Jinso, at nakatanggap naman si Jinso ng mahalagang tawag na may kinalaman sa nalalapit na laban, lalo na kay Baidoo. Pagkatapos, sinubukan ni Do Ki-eung na gamitin ang tip ni Baidoo sa pagsilip sa mata ngunit nabigo. Habang naghahanda si Baidoo na matulog, dumating si Hanja at nagmungkahi na magbukas ng shared stream channel dahil ang mga tagahanga ay patuloy na binabanggit ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid pagkatapos ng video. Nang malaman niyang kinunan din ng kanyang kuya ang mga manonood, kinuha ni Baidoo ang telepono at tumakbo palabas para hanapin si Do Ki-eung. Kinaumagahan, walang pakialam siya na makakaharap niya si Adamin na nag-alala sa kanyang ina. Sa pagkakataong ito, dumating si Hyun-wook sa paaralang elementarya ng Jusan. Sa wrestling team, pinayuhan ni Jinso ang mga miyembro pagkatapos ng ensayo, at sinabing walang ensayo bukas at ipinahayag ang pag-alis ni Baidoo sa kompetisyon. Ang balitang ito ay ipinaalam din kay Do Ki-eung. Nang magkita sila, nagalit si Do Ki-eung para kay Baidoo at itinuro na palagi itong nagpapatalo kay Jinso. Mula pa noong nag-aagawan sila sa pagiging kapitan noong bata pa sila. Ipinaliwanag ni Coach Min sa ama ni Baidoo ang dahilan kung bakit inalis ang kanyang anak sa paligsahan, at binanggit din ang matinding reaksyon ni Do Ki-eung. Pagkatapos ay nagsumite ang dalaga ng withdrawal form para kay Baidoo, at ipinaliwanag kay Jinso na ang hindi paghigpit ni Baidoo ng kanyang sinturon ay maaaring isang estratehiya para samantalahin ang kanyang tebana teknike laban sa mas malakas na kalaban. Pagkatapos ay nag-alala siya na baka malaman ni Jinso na siya si Dusit. Samantala, nagduda si Coach Min kay Do Ki-eung dahil napakahusay niya sa saryum at madalas magtanong tungkol kay Coach Min. Samantalang si Baidoo ay nag-iisip tungkol sa payo na mamuhay para sa sarili. Sa coffee shop, pinag-isipan ni Jinso ang argumento ni Do Ki-eung. At inamin kay Mijon na si Baidoo ay may talento, ngunit hindi niya alam kung paano ito paunlarin. Samantala, sa bahay, hinarap ni Do Ki-eung si Hyun-wook nang malaman niyang siya si Dusit.
Sa pagkakataong ito, binanggit ni Bae-doo na gusto niyang maging kapitan noong bata pa siya, at sinabing gusto niyang makipagkumpetensya kay Jinso. Noong nakaraan, isang gabi bandang 4 ng umaga, kumatok si Dusit sa pinto ni Bae-doo na luhaan ang mga mata. Taimtim siyang humiling na mangako siyang magiging kampiyon at banggitin siya kapag nanalo. Sa pakiramdam na may masamang mangyayari, kaagad na tumakbo si Bae-doo para hanapin siya, ngunit nakaalis na si Dusit. Sa kasalukuyan, inihayag ni Do Ki-eong kay Haeyeon-wook na 20 taon na ang nakalipas. Ang kanyang ama, ang head coach ng wrestling team, ay naibalita na pinilit ang isang wrestler na magpatalo at inakusahan ng pagpatay. Humantong ito sa isang trahedya na nagpilit sa kanilang pamilya na umalis. Kahit na pagkatapos ay idineklara ng hukuman na inosente siya dahil walang naniwala sa kanya. Naniniwala siya na si Chicho-san ang nasa likod ng lahat at nagdesisyon na bumalik para mag-imbestiga. Kasabay nito, nakatanggap ng text message si Do Ki-eong mula kay Bae-doo. Nalalahok siya sa kompetisyon. Sa sandaling ito, tinitingnan ni Mijon ang isang address sa isang piraso ng papel. Kinaumagahan, naghanda si Bae-doo na umakyat sa ring. At naalala ang kwento ni Pilyong na nabigo. Siyang makapasa sa pambansang pagsusulit ng pulisya ng 4 na beses bago makapas at naunawaan ang damdamin ng kanyang kaibigan. Samantala, determinado si Do Ki-eong na huwag sumuko sa investigasyon. Kahit nagbabala si Haeyeon-wook na maaaring mabunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nagkita sina Bae-doo at Do Ki-eong. Inabisuhan siya na pinayagan na siya ni Jinso na lumaban at hiniling na manood siya. Nang mapansin nilang naiwan sila ng team, mabilis silang nagmaneho upang humabol. Sa daan, inamin ni Bae-doo na wala siyang lisensya sa pagmamaneho dahil sumuko siya matapos bumagsak sa theoretical na pagsusulit ng 2 beses. Samantala, dumating si Haeyeon-wook sa coffee shop ni Mijon. Ngunit natuklasan niyang sarado na ito. Habang nagulat sina Jinso at Coach Min sa pagkawala ni Bae-doo, ang kotse ang nagpilit sa kanilang dalawa na huminto. Nag-alala si Do Ki-eong habang tahimik na nagtatamasa si Bae-doo sa tanawin. Samantala, si Pilyong na naglalaro ng aso, tumakbo muli sa lawa dahil sa isang kadahilanan. Si In-ae-moon naman ay sinermona ng kanyang asawa dahil sa pag-iwan sa tindahan. Nagpasalamat si Coach Min kay Do Ki-eong sa pagtulong kay Bae-doo na lumaban, at sinisi rin siya sa pagpapakain dito. Pagkatapos ay naisip ni Coach Min ang isang paraan upang pasanin ni Bae-doo si Do Ki-eong. Salamat sa pagsisikap, sapat ang nabawas na timbang niya upang makasali sa paligsahan. Sa gabi, nalaman ni Coach Min kay Bae-doo na kaya rin niyang tumaba. Habang nag-aalala si Bae-doo dahil hindi makakain si Do Ki-eong ng seafood na siyang pangunahing pagkain sa hapunan, biglang tumawag si Team Leader Chu at ipinaalam na tumawag si Coach Min sa isang tao mula sa telephone booth at nagpatuloy kahit matapos mamatay si Chicho-san na nangangahulugang may iba pang kasangkot. Nang inanyayahan ni Bae-doo si Do Ki-eong na bumalik sa kanyang kwarto upang kumain ng ramen, nagkamali siya ng akala at sinaktan siya na nagdulot ng pagkalito niya sa pagpapaliwanag. Nang tanungin kung bakit gusto niyang lumaban, sinabi ni Bae-doo na masaya na siyang umakyat sa ring, na nagpamulat kay Do Ki-eong na wala siyang personal na ambisyon. Matapos pabagsakin ang kalaban, tinuruan siya ni Do Ki-eong kung paano umatake ng biglaan. At hinikayat siyang mag-wrestle tulad noong bata pa siya. Nagkaroon sila ng romantikong sandali bago kinausap ni Bae-doo si Bumi. Kinaumagahan, ang balita na ang Joseon Saryum team ay nalaso. Sa pagkain ay nagpagalit sa mayor, lalo na nang humingi ang team ng bayad para sa medical na gastusin. Maswerteng hindi naapektuhan si Bae-doo. Sa GIF, nag-text at nag-sign language sila ni Do Ki-eong sa isa-isa. Tumawag si Team Leader Chu para mag-ulat tungkol sa may-ari ng coffee shop na si Mijon. Pagkatapos ay tiningnan mismo ni Team Leader Chu ang profile ni Do Ki-eong at nag-isip. Sa sandaling ito, nasa labas si Haeyeon-wook ng coffee shop at naalala ang pag-uusap nila ng may-ari ng shop. Nagsimula na ang unang laban sa pagitan ni Bae-doo at Adong Min. Natalo siya sa round 1, ngunit sa pag-alala sa sinabi ni Do Ki-eong, binaligtad ni Bae-doo ang sitwasyon at nanalo sa round 2 at 3. Mula noon, nagpatuloy siyang manalo sa mga sumunod na round, na nagbigay ng karangalan sa kanyang pamilya at sa Joseon team kahit na nasa ospital sila. Sa lahat ng dako, nanood at nagdiwang ang mga tao sa kanyang tagumpay sa telebisyon. Bago ang semifinals, dumating sina Bumi at Jinhoon upang sumuporta, ngunit tinanggihan sila ni Bae-doo dahil nag-alala siya sa kanilang kalusugan. Inihayag din ni Bumi na nakabalik na si Do Ki-eong sa Joseon. Doon, hinarap ni Do Ki-eong si Mijon, ang anak ng isang biktima sa kaso noong nakaraan, na nagbubukas ng isang bagong misteryo. Tahimik na iginuhit ni Mijon ang pangarap na magbukas ng coffee shop, habang palaging talunan sa mga laro kasama si Dusit at ang kanyang mga kaibigan, na nagresulta sa paglalaro ng dalaga ng mag-isa. Sa kasalukuyan, sinubukan ni Do Ki-eong na ipaliwanag kay Mijon ang tungkol sa lalaking nagngangalang Chicho-san, na bumisita sa ama ni Mijon 20 taon na ang nakalipas at maaaring bumalik dahil sa kanya. Nagduda si Mijon, ngunit hindi siya pinilit ni Do Ki-eong na magbigay ng pahayag. Bagkus ay nagpahayag lamang ng pakikiramay at determinasyong mag-imbestiga. Kasabay nito, natalo si Bae-doo sa round 2 at 3. Na humantong sa pangkalahatang pagkatalo. Pag-alis sa coffee shop, nanahimik si Do Ki-eong sa tanong ni Haeyeon-wook at dumiretso sa opisina. Habang nabigo si Bae-doo dahil sa hindi nasagot na text message, bumisita si Do Ki-eong sa training room at tiningnan ang larawan ng kanyang ama, na inosenteng na aresto at naging usap-usapan. Binasa niya ang text message ni Bae-doo at nag-alinlangan bago sumagot. Sa victory party, pinuri ng nanay ni Jinso si Bae-doo, at inanyayahan naman siya ni Jinso na uminom ng alak. Kahit tumanggi si Do-sik, uminom pa rin siya dahil sa payo ng coach na si Bat-at. Naghintay ng matagal ngunit hindi nakita
makita si Dukio kaya nag-text siya. Nang dumating si Jinsu para makipag-usap, inamin niya na minsan siyang nainggit kay Doosik at pinahahalagahan niya ang tunay na talento nito. Pagkatapos, pumunta si Doosik para hanapin si Dukio. At sumigaw ng pangalan ni Doosik na nagpagalit sa kanya kaya hinila siya nito sa ibang lugar. Nang malaman niyang uminom ng alak si Doosik, pinagalitan siya ni Dukio ngunit nakinig din sa kanyang pagdadabog. Sinabi ni Doosik na gusto lang niya na purihin siya nito. Natuwa si Dukio na makita ang masayang tao ni Doosik noong araw na bumalik at naniniwala siyang mas gagaling pa siya. Bilang tugon, biglang hinalikan siya ni Doosik at agad siyang sinuntok. Nagising si Doosik na masakit ang ulo dahil sa kalasingan. At pinagalitan ng kanyang ina dahil hindi niya maalala kung kailan siya umuwi. May pasa siya sa dibdib ngunit hindi niya maalala kung sino ang gumawa. Samantala, nagpakita ng pagkalito si Dukio nang tanungin siya ni Hyunwook tungkol sa kanyang relasyon kay Doosik. Kaya pinakalma niya ang sarili. Inilibre ni Doosik ang kanyang 2 hyung ng ice cream gamit ang premyo mula sa kompetisyon. At pinaghihinala ang may girlfriend ngunit tinanggihan niya. Pagkatapos, naghanap siya sa bahay ni Dukio at pumunta sa wrestling club headquarters. Dito, nagkita silang muli. Hindi pa rin maalala ni Doosik ang nangyari kagabi. At sinisi si Dukio sa pag-alis at hindi pagsagot sa kanyang text. Nang banggitin ang anak ni Boss Miran, lalo siyang nalito. Nang tanungin kung paano niya nakilala na siya si Doosik, sinabi ni Doosik na ito ay isang natural na bagay. Nang maghinala si Dukio na nagpapanggap si Doosik na nakalimutan, naaalala ng binata ang kanyang pakikipag-usap kay Miran. Nagsimula siyang mag-isip na maaaring bumalik ang memorya ni Doosik at pakiramdam niya ay may nalampasan siya sa kaso. Bago umalis, nangako siyang bibigyan siya ng isang hiling kung maalala niya ang pahiwati. Basta huwag lang niya maalala ang pribadong bagay sa pagitan nilang dalawa. Sinubukan ni Doosik na alalahanin ang nakaraan ngunit nabigo. Nang marinig niya ang kanyang ina na nagsabing ang red ginseng ay mabuti para sa utak, sinubukan niya itong inumin. Habang nagpa-practice ng wrestling, napansin ni na Coach Bat at Jinsu na nagbago na si Doosik. Bigla niyang naalala ang paghalik niya kay Dukio na sa simula ay inakala niyang panaginip lang. Ngunit ang saloobin nito ay nagdulot ng pagkataranta at pagtakbo niya. Kasabay nito, sinusundan ni Hyunwook si Miran ngunit hinarang siya ng mga tiyahin sa palengke. Nang marinig ito, nagalit si Dukio. Samantala, sinusubukan ni Doosik na alalahanin ang impormasyon tungkol sa kaso ngunit mas nagiging malinaw lang ang paghalik niya kay Dukio. Pagkatapos salamat sa pagpapakita ng sasakyan ni Choi Chol-san, naaalala ng binata ang nakalimutang alaala. Matapos mabangga si Doosik, lumapit si Choi Chol-san na nakahiga na at sinipa siya ng ilang beses. Nang makilala niya na ang kaharap niya ay ang lalaking 40,000 won. Kinuha niya ang pera, sinubukang ibalik at sinaktan ng ilang beses. Ang pinakamahalaga, may nakaupo sa passenger seat. Agad siyang tumakbo at sinabi kay Dukio. Sa sandaling ito, lumitaw si Miran at sinabing gusto niyang linawin ang lahat. Noong nakaraan, nalungkot si Doosik nang lumipat si Doosik. Naaalala ang pangako na magiging kampiyon siya upang maipagmamalaki niya ang tungkol sa bata. Sa kasalukuyan, inihayag ni Miran kay Dukio at Doosik na siya. Naghinala kay Choi Chol-san bilang pumatay sa kanyang ama. Dati, umamin si Chol-san ang hindi direkta at nag-iwan ng isang misteryosong address bago naglaho. Pumunta si Miran sa lugar na iyon at natagpuan ang isang bag ng pera at isang notebook. Sa simula, hindi nakilala ni Doosik si Miran. Ngunit naalaala lamang ito dahil pinaalala ni Dukio. Nagulat siya nang malaman na bumalik si Dukio sa Joseon dahil sa lumang kaso. Sa pag-uusap, naalala ni Dukio ang magagandang alaala bago bumagsak ang lahat. Habang inihambing naman ni Doosik ang hindi pagkilala kay Miran sa isang masked singer show. Nang nagbiro siya na kung siya si Miran, kinuha na niya ang pera. Mahinahon na sinabi ni Dukio na ang sakit na iyon ay hindi mapapalitan ng anuman. Sinabi rin niya na ang binata ay hindi pa nawalan ng anumang bagay upang maunawaan ang kanilang sakit. Nang umuwi, pagkatapos ay sinisi ni Doosik ang kanyang ama dahil sa pagpapaalis sa pamilya ni Doosik. Habang si Dukio ay mag-isa at nag-iisip na alaala ang nakaraan. Kinaumagahan, kumalat ang tsismis ni Choi Chol-san na may relasyon si Doosik kay Dukio. Ang babaeng may asawa sa paningin ng mga tao sa bayan. Kasabay nito, nasasabik si Hyunwook dahil nakakolekta siya ng ebidensya at handa nang umalis sa Joseon. Gayunpaman, iginiit ni Dukio na ang salarin ay nasa paligid pa rin ng bayan. Batay sa hindi kumpletong salita ni Choi Chol. Seong kay Miran bago siya pinatay. Kahit gustong bumalik ni Hyunwook sa Seoul, determinado si Dukio na hanapin ang salarin. Nabinigyan ng 1-0 araw upang mag-imbestiga ni Captain Ju. Samantala, nagbubulungan ang mga tao sa pamilihan ng Joseon tungkol sa relasyon ni Doosik at Dukio. Sa sandaling ito, sinabi ni Doosik sa kanyang ina na nawalan din siya. Ngunit nang tanungin ay hindi siya makasagot. Agad na nahulaan ng ina na nakikipag-date ang kanyang anak at sinaktan ng babae ang noo ng kanyang anak. Sinubukan niyang magtanong ng mas malalim ngunit walang resulta. Habang nag-iisip si Miran, bigla niyang naalala ang numero ng telepono na tumawag kay Choi Chol-seo. Sa sandaling iyon, nagtipon ang mga tao sa pamilihan ng Joseon upang uminom ng kape at masiglang nag-usap tungkol sa chismis na may relasyon si Doosik sa isang babaeng may asawa. Inulit nila ang kwento na binugbog ng kanyang ama si Hansha dahil sa paninigarilyo at hinulaan na parurusahan din si Doosik. Hiniling ng tiyuhin na si Batbayo doon na manahimik ngunit nang tanungin ni Miran, inihayag niya na si Dukio iyon. Mabilis na umabot ang chismis kay Jinsu kahit naniniwala siya sa kanyang kaibigan. Pinaalalahanan pa rin ni Jinsu si Doosik na mamuhay ng tama. Ang mga miyembro ng wrestling team ay medyo sang-ayon sa relasyon ng dalawa hanggang sa sinabi ni Bongsu na kasal na si Dukio.
Samantala, ibinahagi ni Do-sik kay Dukio na ang pagkawala niya noong bata pa ay nagdulot ng pagkawala ng kanyang kaibigan sa wrestling at ang kanyang paboritong ginisang dilis. Nang sabihin ni Dukio na 0 araw na lang siya para lutasin ang kaso, tahimik na umalis si Do-sik na nalulungkot. Kumalat ang chismis kay Choi Cho-san habang humingi ng dagdag na oras si Hyun-wook. Si Do-sik ay nag-iisa at nag-iisip sa gitna ng maraming tao sa palengke. Sa kakaibang kapaligiran ng bayan, napansin ng dalawang Hyung ni Do-sik ang kakaiba, at mabilis siyang tumanggi ng pinaghihinalaan. Naramdaman din ni Hyun-wook ang awa sa tingin ng mga tao. Ipinaalam ni Miran kay Dukio na ang numero ng telepono na tumawag kay Choi Cho-seong ay may local area code, at inulit ang chismis na nagloko si Dukio. Pumunta si Dukio sa bahay ng palengke ni Choi Cho-seong at nakakita ng isang lumang rehistro ng sasakyan. Samantala, nabigo si Do-sik dahil hindi siya pumunta sa wrestling club. Nang magkita sila, sinabihan ni Dukio si Do-sik na kung may magtatanong, sabihin na wala silang kinalaman na nagdulot ng bigla ang pag-alis ni Do-sik. Pagkatapos, kinwestiyon si Do-sik ng grupo ng mga lalaki sa palengke at ang kanyang ina nang marinig ang chismis, ay mahigpit na nagtanong. Naalala noong bata pa, nasaktan si Do-sik dahil sa bibig ng mga tao. Hindi napigilan ni Do-sik ang sarili at nagalit at pinagalitan ang buong palengke. Pagkatapos, hinanap niya si Dukio. Sinabing gusto niya ito at inamin ang kanyang pagsisisi dahil hindi niya ito pinigilan. Ngayon, muli niyang sinabi na gusto niya ito. Noong bata pa si Do-sik, palagi siyang may matatalik na kaibigan tulad ni na Do-sik, Jin-soo, Choi Cho-san, at Miran sa tabi niya kaya hindi siya nakadama ng kalungkutan o pagkabagot. Ngayon, pagkatapos ng bigla ang pag-amin ni Do-sik, sasagot na sana si Dukio ngunit pinigilan siya nito. Sinabi ni Do-sik na gusto lang niyang maging tapat sa kanyang damdamin upang hindi na siya magsisi sa huli. Samantala, nag-share ang ina ni Do-sik habang lasing na ang kanyang anak ay may malalim na sugat sa puso. Lumitaw ang kanyang ama, iniuwi ang kanyang asawa at inamin na nagkamali sila bilang matatanda. Nang kausapin niya si Do-sik ng pribado, inamin din niya na pinili niya ang solusyon na inakala niyang pinakamahusay noon. Ngunit ngayon hindi na siya sigurado kung tama iyon. Kinabukasan, nag-usap ang lahat tungkol sa pagiging galit ni Do-sik at binanggit si Do-sik. Nalilito pa rin si Dukio. Kasabay nito, tumawag si Suchan at nagulat na natagpuan niya ang nagbenta ng peking plaka ng sasakyan. Isang pahiwatig na tumulong upang matukoy ang numero ng telepono ng biktima. At mula doon ay natagpuan ang log ng tawag at gift. Kahit naniniwala si Hyun-wook na malapit na nilang malutas ang kaso, nag-aalala si Dukio na maaaring matagal nang hindi ginagamit ang numerong ito ng biktima. Samantala, nag-usap sina Suchan at Jin-soo tungkol kay Do-sik. Pagkatapos ng isang awkward na pagbati, nagpahayag si Do-sik ng interes na magtrabaho kasama si Dukio ngunit tinanggihan siya. Nang tanungin, inihayag niya na gusto niya ito simula pa noong 30 taon na ang nakalipas. Kasabay nito, pinag-iisipan ni Jin-soo ang sinabi ni Seo Okay-hui na nagsasabing hindi si Dukio si Do-sik at nag-iisip na ginamit ni Do-sik ang pangalan ni Do-sik upang patahimikin ang lahat. Aksidenteng nasaksihan ang pag-uusap ni na Do-sik at Dukio. Naalala ni Jin-soo ang imahe ni na Do-sik at Do-sik noong bata pa. Kasabay nito, nakuha ng pulisya sa Seoul ang log ng tawag ni Choi Ji-seo. Pagkatapos nito, nabigyan si Dukio ng kumpletong impormasyon tungkol sa numero ng telepono, na isang numero sa log ng telepono ng coach. Ang numerong madalas tumatawag sa lalaking nagngangalang Choi, at siya rin ang huling tawag na ginawa ng lalaking nagngangalang Choi. Agad na ipinaalam kay Dukio ang mahalagang pahiwatig na ito. Kasabay nito sa coffee shop ni Miran. Itinanggi ni Hyun-wook na gusto niya si Dukio, at sinabing nanatili siya dahil sa responsibilidad. Sunod niyang tinanong si Miran tungkol sa isang taong matagal nang kilala si Choi Ji-seo. Dahil batay sa ebidensya at deduksyon, malinaw na ang salarin ay isang lokal at sinabi ng babae na hindi niya alam. Samantala, naghihinala si Choi Cho-san na may motibo sa pagpapakawala ng aso, ngunit hindi malinaw ang dahilan. Nagbubulungan ang mga tao sa palengke tungkol kay Do-sik at ang chismis na ang kanyang kaibigan noong bata pa ni Chan-jong ang pumatay sa kanya. Nang tanungin kung bakit minarkahan niya ang taas sa dingding ng bahay ni Do-sik, sinabi ni Baedu na ito ay isang paraan upang isipin kung gaano kataas siya at ang babae. Sa kanyang bahagi, sinabi ni Dukio na gusto niyang imbestigahan ang salarin upang maalis ang maling akala na nagdulot ng pagpapaalis sa kanyang pamilya mula sa bayan. Ang dalawang tao ay nagtutulungan sa pag-imbestiga sa kaso. Kahit na hindi gusto ni Hyun-wook si Baedu, kahit hindi marunong uminom ng alak, pumayag pa rin si Baedu uminom upang patunayan ang kanyang determinasyon. Sino ang mag-aakala, maging si Hyun-wook ay hindi rin magaling sa pag-inom. Pagkatapos, uminom si Dukio kapalit at nagtakda ng kondisyon na kung manalo siya, papayagan si Baedu na sumali sa team ng investigasyon. Nang pilitan tanungin ang totoong dahilan, nag-alinlangan si Dukio. Pagkatapos ay tinanong ni Hyun-wook ang babae kung gusto niya ito at pagkatapos ay nawalan ng malay. Sa totoo lang, hindi rin inaasahan ng babae na pagsisisihan ni Baedu ang nangyari. Noong umalis siya ng matagal at naramdaman niya na ang pagpapaalam kay Baedu na sumama sa kanya sa paglutas ng kaso ay isang tamang desisyon. At kung saan, isang misteryosong tao ang nagpapalabas sa maliit na aso upang hanapin ang isang mahalagang bagay sa madilim na gabi. Kinaumagahan, kumain ng almusal sina Baedu at Hyun-wook at pagkatapos ay kinuha ang kanilang mga gawain. Si Hyun-wook ay makikipag-ugnayan sa koponan ng Seoul at si Baedu ay susuriin ang telepono booth. Kahit ayaw, kailangan pa rin ni Hyun-wook na tanggapin ang pagtatrabaho kasama niya. Samantala, naghihinala si Seo-hui na may nakita ang aso sa lawa na pinangyarihan ng krimen.
Umalis si Jinsu sa bahay ni Lolo Yuki, sinabi niya ito kay Jinsu. Pinilit ng ina ni Jinsu at ng lolo si Bildu na pag-usapan ang paglibing at binanggit ang pag-aresto kay Chiudu, ang huling taong nakakita sa biktima. Nagpatuloy si Lolo Yuki sa paghihinuha tungkol sa salarin at nakatanggap ng text message na nagtuturo sa lokasyon ng aparato at hudyat kay Baedu na sumunod. Nakita ni Jinsu ang eksena at nagkamali ng pagkakaintindi. Nahuli ni Seohui si Baedu na kasama si Lolo Yuki at pagkatapos ay narinig ang paghihinala ni Jinsu na siya si Doosit. Noong una ay tinanggihan, ngunit nagpa siya pa rin si Seohui na kumpirmahin ito. Habang sinusuri ng grupo ni Lolo Yuki ang kaso at binanggit ang telepono ni Cha Chil-san, biglang dumating sina Seohui at Jinsu. Sa tapat na tanong ni Seohui, hindi na tumanggi si Lolo Yuki at inamin na siya talaga si Doosit. Noong bata pa si Miran, hindi siya pinansin ng kanyang ama dahil abala siya sa pakikipag-usap sa isang tao at ang sumunod na babae ay nakipaglaro sa kanyang kaibigan. Pagkatapos ng kwento ng multo na sinabi ni Baedu, nagkomento si Doosit na mas nakakatakot ang tao kaysa sa multo. Ang sinabi ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, lumitaw si Seohui na may kamera at nagsimulang kumuha ng litrato ng mga bata. Sa kasalukuyan, ikinuwento ni Lolo Yuki ang kaso kina Jinsu at Seohui. Nang binanggit ang telepono, naalala ni Seohui na siya ang nagtatago nito, ang bagay na hinukay ng aso. Naghinuha sila ni Hyun-wook na ang aso ay nakita si Cha Chil-san na nakikipag-away sa isang tao. Nang tanungin ni Lolo Yuki, ibinigay agad ni Seohui ang telepono sa grupo niya. Sa sandaling ito, may nagpapalipat-lipat sa paligid ng aso, ngunit nahuli ng may-ari nito. Susunod, pinag-usapan ni na Lolo Yuki at Baedu si Seohui. Nang nagpakita si Baedu ng pagkasindak na ang salarin ay maaaring isang tao sa bayan. Sinabi ni Lolo Yuki sa kanya na huwag magtiwala sa mga tao ng labis. Sinabi ng binata sa babae na magtiwala sa kanya. Habang nakikipag-usap sa aso, nakita niya ulit si Lolo Bat, na dumating sa gitna ng gabi. Kinabukasan pagkatapos maghinuha, napagtanto ng babae na maaari niyang mahanap ang suspect sa pamamagitan ng pagtutugma ng lahat ng tao dito sa video. Nang patuloy na tumitingin ang coach sa madla, kasabay nito, dumating ang may-ari ng aso upang magulat na may isang lalaki na hindi niya makita ng malinaw ang mukha, na kasing laki ng isang boksinggero sa TV class, na naglilibot malapit sa aso at iniiwasan ang kamera. Agad pagkatapos, sinabi niya ito kay Hyun-wook na naghahanap ng suspect kasama si Lolo Yuki. Nagsimula ring maghinala si Baedu kay Lolo Bat ngunit pagkatapos, inalis niya ito dahil sa katapatan ng matanda. Samantala, nagplano si Lolo Yuki na itugma ang video upang makilala ang salarin. Pagkatapos nito, inimbestigahan ni na Seohui at Hyun-wook ang bawat tao. Habang nag-ensayo si Jinsu at nalaman kay Baedu na wala pang nakakaalam sa tunay na pagkakakilanlan ni na Lolo Yuki at Miran. Sinabi ni Jinsu na hindi nila nakilala si Doosit dahil nagbago na siya at naging mas maganda kahit na nagkwento siya tungkol sa kanyang ama at ama ni Miran na nag-away. Kasama si Bildu bilang saksi, nagduda si Baedu sa kanya. Pagdating ng gabi, sinabi ni Seohui na si Bildu lang ang walang alibi at naglagay ng kamera malapit sa kulungan ng aso. Kahit na determinado si Lolo Yuki na ilantad ang salarin. Kinaumagahan, ipinahayag ni Miran ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ni Du Chanjong na nagdulot ng gulo sa kasal. Sa katunayan, ito ay plano ni Lolo Yuki upang mahuli ang salarin. Sa pamamagitan ng pagpapakalat ng chismis na bumalik ang anak ni Du Chanjong na may ebidensyang makapagbubunyag ng katotohanan tungkol sa hindi makatarungang pagkamatay ng kanyang ama. Kahit na tumutol si Jinsu dahil sa pag-aalala para sa kaligtasan ni Miran, nagpa siya pa rin siyang gawin ito. Pagkatapos, naghinala ang ina ni Jinsu sa motibo ni Miran. Sa paniniwalang kakaiba ang pagbubukas niya ng coffee shop sa lugar kung saan namatay ang kanyang ama. At binanggit na si Lolo Bildu ang maaaring huling nakakita sa biktima. Hindi sinasadyang narinig ito ni Jinsu at agad na sinabi kina Lolo Yuki at Baedu. Sa sandaling ito, nagtitipon ang ilang middle-aged na lalaki sa tindahan ni Miran. Iniulat ni Hyun-wook kay Lolo Yuki ang lahat. Nang tanungin tungkol kay Lolo Bat, sinabi niya na hindi ito dumating. Sa sandaling nakatingin si Lolo Yuki sa larawan ni Lolo Bat sa video clip. Samantala, isinara ni Lolo Bat ang kanyang negosyo at umalis. Sa sandaling ito, iniisip pa rin ni Baedu kung si Lolo Bat ba ang salarin. Pag-uwi niya, nakita niya ito na umiinom ng alak kasama ang kanyang ama. Lihim na nakikinig sa pag-uusap. Nalaman niya na pinagsisisihan ni Lolo Bat ang hindi niya pagpigil sa ama ni Miran at nakaramdam ng pagkakasala dahil sa kanyang walang ingat na pahayag sa pulisya. Sinubukan siyang aliwin ng ama ni Baedu. Kasabay nito, nakikipag-usap si Miran kay Jinsu nang makita si Bat na tumatawag, na nagpilit sa kanya na umalis. Pagkatapos, may isang estranghero na pumasok sa tindahan. Samantala, natuklasan ni Lolo Yuki ang isang bagay na hindi normal sa lumang larawan. Si Seohui, ang kumuha ng larawan, ay lumitaw din sa larawan. Kahit na ang kamera ay walang timer. Lumabas na ang suspect sa kaso ang kumuha ng litrato. Sa mismong sandaling ito, may isang estranghero na lumalapit kay Miran upang itago ang kanyang krimen. Noong bata pa sila, nagsulat ang grupo ni Baedu tungkol sa kanilang hinaharap 20 taon mula ngayon. Lahat sila ay nangangarap ng isang magandang bagay. Ngunit sa kasalukuyan, nakagapos si Miran ni Lolo Yuki Moon, ang nagbebenta ng rice cake at siya ring pumatay sa kanyang ama. Akala niya ay hawak niya ang telepono na naglalaman ng recording sa pagitan niya. At ni Cha Chil-san, ang isa pang biktima na, pinatay niya dahil tumanggi itong makipagtulungan. Habang nakikipaglaban si Miran para mabuhay.
Nagduda si Lolo Yuki sa tunay na pagkakakilanlan ni Lolo Yuki Moon at agad na pumunta sa tindahan ni Miran kasama sina Hyun-wook at Baedu. Nagmadali ring pumunta si Jinsu doon nang hindi niya makontak si Miran. Nang dumating ang grupo ng mga kaibigan, maswerteng nakaligtas si Miran at inilantad ang salarin. Sa sandaling ito, tumatakas ang salarin mula sa grupo ni Baedu. Mabilis na nag-utos si Lolo Yuki ng manhunt laban sa walang awang mamamatay tao. Ang katotohanan ng kaso ay inihayag. Habang binabasa ni Miran ang mensahe na puno ng determinasyon mula kay Lolo Yuki, patuloy na lihim na nag-imbestiga si Lolo Yuki at ang kanyang superior. Habang ang wrestling team ay nag-uusap tungkol sa pagkakakilanlan, talento at ang puwang na iniwan niya, tahimik na nag-ensayo si Baedu at pagkatapos, napuno ng pag-iisip tungkol sa babaeng mahal niya. Pag-uwi niya, nagulat siya nang makita si Lolo Yuki doon, naglakad-lakad silang dalawa, at nag-usap. Pinayuhan ni Baedu na bumalik siya sa Seoul upang ituloy ang kanyang pangarap. Ngunit umaasa na pumunta siya upang panoorin siyang makipagkumpetensya at sagutin ang kanyang pag-amin ng pag-ibig. Nang gabing iyon, binigyan siya ng pampasigla at pagkatapos ay nakipaglaban kay Jinsu at nanalo. Kinaumagahan ng laban, nagpulong ang koponan ng Seo Sang-ri tungkol sa dalawang malakas na kandidato, sina Dong Seot at Baedu. Samantala, ang sasakyan na nagdadala sa pamilya ni Baedu ay naharangan dahil sa isang truck na nasiraan. Plano sana ni Lolo Yuki na mag-leave para suportahan si Baedu, ngunit kailangan niyang umalis upang hulihin ang kriminal kasama si Hyun-wook. Sa arena, nalampasan ni Baedu ang mga round at umabot sa finals, kung saan kaharap niya si Dong Seot. Matapos manalo sa unang round, natalo siya sa sumunod na dalawang round. Pagkatapos, naalala niya ang payo ni Lolo Yuki tungkol sa pag-alala sa kanyang sarili, at nakipagbuno bilang siya at nanalo. Naging matindi ang huling round at sabay silang natumba. Nakahabol ang pamilya at ang mga taga-baryo ng Seo Sang-ri upang magbigay suporta. Idineklara ng referee si Baedu bilang panalo. Sa sandali ng tagumpay, naalala niya ang kanyang pangako kay Doosit noong nakaraan na maging isang kampiyon. Sa gabi, habang pinapanood ng grupo ni Miran ang video ng talumpati ni Baedu pagkatapos manalo, nalungkot si Baedu dahil sa mensahe ni Lolo Yuki na nagsasabing abala siya. Ngunit bigla, lumitaw siya sa harapan niya. Samantala, inanunsyo ni Hyun-wook sa grupo ni Miran na dumating din si Lolo Yuki. Nagpasalamat din si Lolo Yuki kay Hyun-wook na sabihin kay Miran na tinupad niya ang kanyang pangako. Sa pangkalahatan, nahuli na nina Hyun-wook at Lolo Yuki ang salarin. Nakipag-usap si Baedu kay Lolo Yuki at nalaman niyang dumating ito para sorpresahin siya. Nang makita ang sugat sa labi niya, nag-alala siya at nalaman niyang hinabol niya si Lolo Yuki Moon. Nang pag-usapan ang tungkol sa pamilya, naniniwala si Baedu na hindi mahalaga ang kanyang pagkapanalo. Ngunit nakita ni Lolo Yuki na ito ay isang bagay na may malaking kahulugan. Nang tanungin kung napanood niya ang panayam, sinabi ng babae na hindi. Nang banggitin ni Baedu na binanggit niya ang pangalan nito sa telebisyon, nagkunwari si Lolo Yuki na nagtatampo dahil napanood pala nito ang panayam. Nang tanungin ni Baedu ang tungkol sa pag-amin ng pag-ibig kanina, sumagot si Lolo Yuki na may damdamin din siya para dito. Hinalikan niya ang babae. Kasabay nito, inulit ni na Seohui at ng lahat ang kanilang mga pangarap noong bata pa. Naaalala niya ang lahat maliban sa bahagi ni Baedu. Nang tanungin, umiti lang si Baedu at sinabing natupad na ang pangarap na iyon. Pagkatapos, inilantad ni Seohui na naghalikan na sina Baedu at Lolo Yuki. Sa katunayan, ang pangarap ni Baedu ay makalabas kasama si Doosit at ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos, lumabas siya kasama ang lahat at naglaro ng masaya. Kaya opisyal lang nagtapos ang paglalakbay ng The Sunflower. Nag-iwan ng maraming emosyonal na epekto sa puso ng mga manonood. Ang pelikula ay hindi lang nagkukwento tungkol sa mga laban sa Saryum Wrestling, isang tradisyonal na pambansang laro ng Korea. Ngunit pinaghalo rin ng mahusay ang elemento ng investigasyon sa krimen, pagkakaibigan at pag-ibig sa isang maselan at emosyonal na paraan. Bawat karakter ay may sariling kwento, mga sakit, adhikain, at maging mga sandali ng kaligayahan na madaling maramdaman ng mga manonood. Lalo na ang kombinasyon ng banayad na takbo ng pelikula, katatawanan na sinamahan ng mga kapanapanabik na kasukdulan, ay lumikha ng isang natatanging kulay para sa pelikula. Nakaramdam ka ba ng pagkakaugnay sa paglalakbay ng paglaki ni Baedu? Naantig ka ba sa banayad? Ngunit malalim na pag-ibig sa pagitan niya at ni Lolo Yuki. Ibahagi ang iyong mga saloobin tungkol sa pelikula sa seksyon ng komento sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel. I-on ang notification bell para hindi mo mapalampas ang susunod na kaakit-akit na mga video review.